Nakakainis na manliligaw aniya. Ngunit biglang natauhan si Odette, napaisip siya at nang naalala ang mga kwento sa kanya ni Lancelot. Hindi ba ang romantic night of Castle Gorge mula sa House of Burrows na laging kinukwento sa kanya ni Lancelot? Kaya ang anak ng duke ay walang iba kundi si Lancelot. Sa kabila ng pagtibok ng kanyang puso mula sa kanyang dibdib, kinailangan ni Odette na maging kalmado sa harap ng kanyang mga magulang at magkunwaring walang alam. Pero pagbalik niya sa kanyang bedchamber, hindi niya maiwasang mapangiti sa sarili at masayang sumayaw pa sa kasambahay. Ngunit hindi pa siya handa kung paano haharapin si Lancelot na pagtanto ni Odette na hindi niya kayang makita siya ngayon. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nag-iwan ng liham si Lancelot na ipinaabot niya sa kanyang katulong. Magkahalong kaba at takot, dahan-dahan niyang binuksan ang sulat ni Lancelot at binasa. Mahal na prinsesa, patawarin mo sana ako sa aking pag-alis ng walang paalam. Nagdesisyon akong maglakbay sa bawat bahagi ng Mythical Land gaya ng mga kanta sa mga kinanta ko. Pinapangako ko na sa araw na bumalik ako sa Swan Castle, tatayo ako sa iyong harapan bilang isang tunay na kabalyero. Sana, kasama ang Azure Lake at maliwanag na sikat ng araw bilang aking saksi, nang sa wakas ay masasabi ko sa iyo kung ano ang ibinubulong ko sa aking sarili. Si Lancelot ay umalis ng walang paalam, makalipas ang ilang araw, dahil sa panlulungo, sa wakas ay natanto ni Odette kung gaano niya ito kamahal. Hanggang isang gabi, nang makapagdesisyon si Odette, sumulat si Odette sa kanyang mga magulang bago tahimik na umalis sa Swan Castle. Susundan niya ang mga bakas na naiwan ni Lancelot at hahanapin ang mahal niya sa buhay. Ito din ang maging hudyat ng panibagong yugto ng kanyang paglalakbay.